Pagkatapos ng prediksyon ni Sir Isaac Newton, marami nang nagsasabi ang patungkol sa katapusan ng ating mundo. Ang mga ibang nagsasabi nito ay mga propeta, false prophets, at mga leaders ng iba't ibang mga relihiyon. Ngunit noong 1970s, ang mga computer scientists ay predict nila ang patungkol sa katapusan ng mundo. Ang kanilang pagpipredict, mga kaibigan, ay hindi sila nagbabase sa mga scientific text o anumang mga fossils, kundi gumamit sila ng computer. Sa panahon ito, gumawa sila ng mga data models ng katulad ng ginawa ni Isaac Newton. Ngunit lagi nating tatandaan, ang end of the world sa konteksto na ito ay hindi ibig sabihin ang katapusan ng ating planeta, kundi ang ibig sabihin nito, mga kaibigan, ay unti-unti nang namamatay ang ating mundo at hindi na mas nagiging ligtas na tirahan ang mundong ito. Ito ay gawa ng isang computer scientist na ang pangalan niya ay J. Wright Forrester, na tinatawag din siya bilang father ng system dynamics. Ang system dynamics, mga kaibigan, ay isang mathematical technology na kung saan gumagamit sila ng mga data at mga numbers upang i-compute ang mga bagay na nangyayari sa mundo base na rin sa pamamagitan ng mathematics. According kay Isaac Newton, mathematics is an art. Kaya mo raw i-paint ang buong mundo sa pamamagitan lamang ng mathematics. Kaya naman ang data na ito ay ginagamit pa rin hanggang sa panahon natin ngayon, na ito rin ay ginagamit ng mga scientists para maintindihan ang mga complex na mga issue sa ating mundo. Para sa mas simpleng termino, ang system dynamics, mga kaibigan, ay tumutukoy sa lahat ng mga bagay sa mundo, kung paano nagre-relate ang mga bagay-bagay sa bawat isa, katulad na lamang ng isang populasyon sa isang lugar. Ang system dynamics ng isang populasyon ay tinatawag na stock. Ang bawat na ipapanganak na tao ay isang dynamic na data na dumadagdag sa populasyon, at ang mga tao na namamatay ay subtraction sa populasyon. At sa ganong klase ng model, mga kaibigan, ay dumadagdag pa sila ng iba't ibang mga complexity patungkol sa computation na ito, katulad na lamang ng mas maraming variable sa statistics, katulad ng reason ng kapanganakan, ang mabilis na paglobo ng populasyon, ang mabilis na kamatayan ng mga tao, at marami pang iba. At sa pamagitan rin, mga kaibigan, nito, kinakalculate ang data kung gaano karami ang lalaki at babae, kung sino ang mas maraming may papanganak, at gaano tatagal ang lalaki at babae, na papunta sa konklusyon kung ano ang death rate nito, na ito rin ay ginagamit sa ating mundo, mga kaibigan. Kapansin-pansin kasi na sa lahat ng computation ng system dynamics na ito, mga kaibigan, ay nagli-lead sa computation ng death date o kamatayan ng ating planeta. Dumadagdag rin sila, mga kaibigan, ng mga complexities at mga katanungan. For example, ang baril ba ay nakakaapekto sa pag-decrease ng populasyon? Ang mga natural calamities ba ay nakakaapekto sa pag-decrease ng populasyon? Ito, mga kaibigan, ang mga variables na nagbibigay ng daan upang sa ganon mas maintindihan kung kailan matatapos ang ating mundo. At sa pamagitan, mga kaibigan, ng system dynamics, kanilang nakita ang data ng agricultural production, resource depletion, industrial output, at pollution generation na nakakaapekto, mga kaibigan, sa pangkalahatan dito sa ating planeta. Ang mga nag-participate, mga kaibigan, na mga scientists para makuha ang datos na ito ay nagsama-sama upang makita kung hanggang saan tatagal ang ating mundo at kung kailan ito magiging ligtas. At kapansin-pansin, mga kaibigan, dito rin na ipanganak ang tinatawag na Doomsday Model sa pamamagitan ng pagbuo ng organisasyon na tinatawag na Club of Rome. Ang Club of Rome ay na-formulate na grupo. Ito ay sikreto, mga kaibigan, na nabuo sa tahanan ng mga Rockefellers. Kilala ang mga Rockefellers bilang isa sa pinaka-prominenteng pamilya sa United States of America. Ito ay inorganize ng isang Italian na leader na ang pangalan niya ay si Aurelia Pecey noong 1983. At ito, mga kaibigan, ay tumutukoy sa pagbuo ng organisasyon na tinatawag na New World Order. Ang Club of Rome ay na-organize sa pamamagitan ng pagkasama-sama ng 75 industrial leaders, economists, mga scientists, at mga leaders ng mga bansa. Ang Bilderberg Group at Club of Rome ay sila ang mga prominenteng mga organisasyon na tumutukoy, mga kaibigan, sa pagbuo ng New World Order. At kapansin-pansin, mga kaibigan, ang Club of Rome ay lagi silang nagbi-meeting kasama ng mga global economists, scientists, at prominenteng mga individual para talakayin ang patungkol sa katapusan ng mundo. Kaya naman ang tanging solusyon na kanilang nakikita ay ang pagbuo ng iisang order para mamando ang buong populasyon. So kinakailangan na magbuo ng one world government na isang tao lang o organisasyon ang tatayong leader
upang matungo nila ng maayos na ma-extend ang katapusan daw ng ating mundo. At ang isa sa mga threat na nakikita mga kaibigan ng pagbuo ng New World Order ay ang paglobo ng populasyon. Kaya isa rin sa kanilang mga agenda ay ang depopulation. Ganun din ang pagkontrol sa lahat ng mga tao sa buong mundo sa pamamagitan mga kaibigan ng kahit anong klase ng means na kinakailangan nilang gawin upang mailigtas lang ang ating planeta. Kaya kung ito ay taliwas sa iyo, kaibigan, at ayaw mong sumunod, maaaring ang buhay mo ay under threat kung hindi ka susunod sa utos ng nasa taas. Isang member ng Club of Rome noong 1980 na ang pangalan niya ay Howard Odum ang nagsabi, "It's necessary that the US cut its population by 2/3 within the next 50 years. Mga kaibigan, nakakatakot ang kanyang sinabi sapagkat kailangan daw i-cut ang populasyon. Ibig sabihin, kailangan nilang pumatay ng mga tao. Ano sa tingin niyo mga kaibigan ang patungkol sa topikong ito? At ngayon mga kaibigan, kapansin-pansin, taong 2020, nagdi-decrease ang populasyon ng ating mundo. Maging sa United States ay napakaraming mga namamatay dahil na rin sa mga calamities na hindi natin maiwasan at hindi natin maintindihan. Ngunit alam nyo ba mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na si Satanas ay kaya ng kontrolin ang anumang klase ng nature sa ating mundo. At dito pumapasok ang conspiracy theory na tinatawag na HAARP. Ito ay isa rin sa mga agenda ng Club of Rome. Kinokontrol daw nila ang earthquake, mga baha at marami pang mga calamities upang magmukhang nakakatakot ang ating mundo at tayo ay papasakop sa tinatawag na New World Order. At dito rin natin makikita mga kaibigan na buo ang tinatawag na Doomsday Clock na sa panahon natin ngayon mga kaibigan ay umaabot na raw ng 90 seconds before midnight na ang ibig sabihin ay 90 seconds na lang ay matatapos na ang ating mundo. Ngunit conspiracy theory man ito o totoo mga kaibigan, ako'y lubos na naniniwala na tayo ay malapit na sa katapusan ng ating mundo dahil binabanggit sa banal na kasulatan na ang lahat ng mga nangyayari patungkol sa ating mundo ay kapansin-pansin na nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya naman, wala tayong ibang gagawin mga kaibigan kundi maniwala na ang ating Panginoong Hesukristo, siya lamang ang magiging susi ng ating kaligtasan. Ang tanong ay, tinatanggap mo ba ang susi ng kaligtasan na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus? Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat dahil kayo po Panginoon ang susi sa lahat ng mga problema sa mundong ito. Panginoon, kami po ay naniniwala na malapit na po ang katapusan ng aming mundo. Malapit na po Panginoon dahil hindi na po nagiging mas ligtas ang aming mundo. Ngunit wala po kaming ibang pupuntahan na kaligtasan kundi sa aming Panginoong Hesukristo. Tulungan kami at patatagin Panginoon at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.